Yan mga brother, andito na tayo sa Kabyang Tunnel dito sa Ternate, Cavite. Ang ganda. Perfect na perfect ang view. Oh, ang ganda ng bundukin dito. Napapakaganda ng mga tanawin. Yun, iniwanan na tayo na naka MT-15. Ganito palang feeling dito, napakalamig. Mas madaming tao dito sa kabila, oh. Napapakalamig dito, parang nasa sa sobrang lamig. Mas madaming tao nga pala dito sa kabila. Hoy, si Mel pala. Shoutout kay Mel. Nahuli ko din si Rarem. Rarem, may pasok. Ha? Magra-ride kami. Di na, sa Nasugbo. Tara. Naghihintayin pa din eh. May pasok pala sa sa site. Si Pasha. Shoutout kay Pasha. Yan, welcome na sa bayan ng Santa Teresita. Santa Teresita, Batangas na. Dati napapanood ko lang ito sa mga nagba-vlog, yung mga nakakapunta dito. Ngayon nakikita na natin ng personal. Napakaganda nga naman pala. Mukhang ito na yata yun kasi madami nang nakamotor. Shoutout sir, shoutout, magdadagasa pa tayo. Ma-overshoot pa. May namimitik pala doon. Ang kapal pa rin ng putik na dinulot ng bagyo dati. Hanggang ngayon hindi pa rin natatanggal dito sa mga daanan dito sa Lemery. Kasi nga nung panahon ng bumagyo naipon talaga dito nagbagsakan yung mga putik. Yung mga galing sa taas sa Agoncillo dito nagbabaan yung mga tubig at saka kasamang mga lahar at saka putik. Oy, napakaganda ng panahon, ng klima, ng kalangitan dito sa Parting Kalaka. Uy, napakaganda. Bundok-bundok. Napapakaganda ng mga tanawin dito. Yun nga naman yung kasabihan na bago mo marating ang tagumpay kailangan mo muna maghirap. Napapakaganda ng beach dito. Oh, wasak ang tunnel. After nga ng 2 oras nakarating din tayo din sa tunnel. Good morning sa atin mga brother. For today's video magra-ride tayo papuntang Kabyang Tunnel. Manggagaling pa tayo dito sa Batangas City at umaabot nga ito ng 95 km papuntang Kabyang Tunnel. Mukhang maganda naman ang panahon at pinagbigyan tayo. Sana nga magtuloy-tuloy na yung magandang panahon at wag nang umulan sa buong linggo. Makikita din natin kung sino ang ating mga makakasama sa isang year-end ride na ito. So abangan nyo mamaya kung sino ang ating mga makaka-ride. First time natin mag-ride sa malayuan na may mga kasama. Kalimitan kasi solo ride lang tayo. Pero pagka mga ganyang malalayo mas maganda ang may mga kasama talaga. Doon lang tayo nag-solo ride sa mga malalapit sa ilang kilometro lang. Pero pagka mga 50 kilometers na, medyo malayo-layo na nga, kailangan na nating kasama. Wala kang ka-traffic ngayon kasi araw ng linggo.
Kasi nga may mga nagbebenta dito ng manok. Ang alam ko pagka araw ng linggo may mga bentahan. Ayan o. Dito na ang mga magkakaklase, nagkakabentahan na ng mga panlabang manok o kaya mga panluto na manok. Diyan yung matatagpuan tuwing umaga ng linggo. Time check muna tayo, is 5:30 ng umaga. At napakadilim pa rin ngayon kasi ito nga yung pinakamahabang gabi ayon sa ating nabalita sa December 21, pinakamahabang gabi. Kaya siguro baka maya maya pa to magliwanag. Ilan na kaya ang ating mga kasama ngayon? Malalaman natin mamaya. Approaching na tayo dito sa Bawan. Malapit na tayo sa Petron at makikita na natin kung sino ang ating mga makakasama. Mga ilang makakasama. Oy, dito na tayo sa Petron Bawan. Nasa kaya mga tropang. Oy, si Mel pala. Shoutout kay Mel. Nahuli ko din si Rarem. Si Rarem, may pasok? Magra-ride kami? Dine, sa Nasugbo. Tara. May pasok? Naghihintayin pa din may pasok pala sa ano? Sa site. Dito. Oo. Dini lang. So, sige, ingat. Si Pasha. Shoutout kay Pasha. Parang tayong tatlo lang dito Yan na mga brother, tatatlo-tatlo tayong natuloy ngayon sa ating long ride. At least may sumama pa rin kahit tatatlo. Tapos maganda ang panahon ngayon, kaya sana magtuloy-tuloy na ang panahon at makapag-ride na tayo ng dire-diretso at huwag na tayong aabuti ng ulan. Kaya ride safe sa ating mga brother. Mamaya-maya na tayo pagka maliwaliwanag na para kitang-kita talaga. Biglang nagdilim yata yung kalangitan natin ngayon Sana nga dilim lang yan, huwag nang uulan. Unahan na natin to at malaki-laki to. Paahon tayo ng paahon dito sa Bawan. At approaching tayo dito sa Barangay Astis na yata to, Balayong Asis. Napakaganda nga ng daan dito sa lugar na to, kaya maganda ding mag-ride. Napakalamig na nga sa lugar na rin na to. Ganyan kasi siga ang mga tricycle, nasa gitna. Dahil nga siguro bare months na at magpapasko na, kaya napakalamig na ng simoy ng hangin, lalo sa madaling araw. Yun, iniwanan na tayo na naka MT-15. Ang nakasama nga pala natin sa ride na to ay si Brother Pasha at saka si Tolmel Perez Vlog. Yan, isang tropa natin din sa mundo ng motovlogging, ng mga taga Batangas din. Oy, nag-chill-chill pa, pero hahabol din. Yan, approaching na tayo dito sa Muson, sa palengkehan ng kantuhan ng Muson. So nalitagtag na. Bali mga 6 AM nga tayo nag-ride out sa Bawan, Batangas, sa may Petron. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating sa Cavian Tunnel. Kasi sa mapa ay umaabot nga daw ng 2 hours and 5 minutes bago makarating doon. Yan, welcome na sa bayan ng Santa Teresita. Santa Teresita, Batangas na. Malapit na tayo dito sa Tawilisan. Taal na yata itong lugar na to. Ang ganda na ng mga pailaw sa daanan, lalo na pagkagabi siguro pag napakadilim. Kitang kita yung mga LED lights na nilagay nila sa tabi ng kalsada. Yan, approaching tayo dito sa Tawilisan, Barangay Bihis, sa bayan ng Taal, Batangas. Napapaharurot na yata si Mel. Oh, napatak-patak na yata dito Wag naman sanang tutuloy ang ulan. Dapat ay kagaya lang kahapon na papatak-patak. Yan, at malapit na tayo dito sa bypass road ng papuntang bayan ng Taal at saka ng
papuntang Lemery. Kung kayo nga ay magdidire-diretso dito sa daan na to, tutumbukin nyo na ang simbahan ng Taal, ang isang napaka-historical na simbahan ng Taal, ang St. Martin de Tours. Yan, dito sa way na to. Kapag ka dumiretso kayo, pag dito naman sa kabila, ito yung bypass road ng Lemery, papuntang Nasugbu na rin. Kasi dito nga dire-diretso ang daan. Dami ding mga namimiling. May mga kainan kasi, may mga bilihan ng baka, baboy. Yan siguro mga mura ang mga bilihin. Habang lumalapit naman tayo sa Nasugbu, nagliliwaliwanag naman. Dini nga lang sa porsyon ng Taal, dito madilim-dilim at nagbabadya ng pagulan. Ang kapal pa rin ng putik na dinulot ng bagyo dati. Hanggang ngayon hindi pa rin natatanggal dito sa mga daanan dito sa Lemery. Kasi nga nung panahon ng bumagyo, naipon talaga dito nagbagsakan yung mga putik, yung mga galing sa taas sa Agoncillo, dito nagbabaan yung mga tubig at saka kasamang mga lahar at saka putik. Didiretso nga tayo dito papuntang Kalaka, Balayan. At kung kakanan naman kayo dito ay papuntang Tagaytay sa Jokno Highway. May mga sira-sirang daanan nga lang dito sa porsyon na to. Naman ang daanan dito hanggang Balayan. Dito naman tayo sa Phoenix, Kalaka Seaport din, Gate 1. Papunta namang mga Phoenix, Still Asia. Time check muna tayo. It's 6:36 ng umaga. Narito na tayo sa Kalaka, sa bayan mismo ng Kalaka. Mga 36 minutes nung tayo ay umalis ng Awan. Uy, talagang mas malakas. Ikumpara mo naman sa ating 110cc. Uy, napakaganda ng kurpadang ito. Nandito na yata tayo sa part ng Balayan, Batangas. Yun, din na sa intersection ng papuntang Balayan Town proper, sa mismong bayan ng Balayan. Tapos didiretso tayo dito sa papuntang Nasugbu. Yan mga brother, dito na tayo sa mismong bayan ng Balayan. Wah, dire-diretso pa rin Pakabila kayo ay papunta naman kayong yung papuntang kaliwa. Siya naman ay papuntang Kalatagan, saan matatagpuan ang mga magagandang beach resort. Stopover sa Nasugbu. Gasolina. Dito pa pala yung isang papuntang two-way proper at saka Nasugbu. Kakaliwa tayo dito. Nasugbu, 14 kilometers pa. Uy, kaganda ng mga tanawin dito. Uy, naka-CF Moto si sir. Ang tawag dito sa sports bike ng CF Moto. Ito. Malapit na ang bayan. Napakaganda ng scenic view dito sa may Nasugbu na yata yun. Yan mga brother, narito na tayo sa Nasugbu, Batangas. At nag-stop over muna tayo ng ilang minuto kasi uminom tayo at nag-recharge ng konti. At talagang pag nagdire-diretso ka ng biyahe nakakapagod, nakakangalay. Barangay Wawa na pala, Barangay Wawa ng Nasugbu. Simula nga dito ay nasa halos dito, liliko ba tayo dito? Dire-diretso lang.
Dito na siya. Uy, napapakaganda ng view dito sa lugar na to. Ang daming mga palayan. Makikita ang tanaw ng kabundukan. Slow down. Ginagawa ang tulay. Pinapalawak nila ang tulay dito. Uy, dito lang pala ang Canyon Cove, sa mataas na lugar na to. Ang hina sa patakan. Kawayan Cove. Napapakaganda ng dagat dun ah. Kawayan Cove. Ego. Nasaan yung dalawa? Oh. Oh. Ang ganda ng bundukin dito. Sobrang luso nga lang ng mga daanan. Ang sarap-sarap, mamayang matitindi. Magmotor dito. Natipuan, I love natipuan na. Ito pala yung napakataas na siko dito. Maya. Uy, napapaganda ng lugar dito. Kung mga naghahanap kayo ng mga nature therapy, at talaga namang nakakagaling ang ating kalikasan sa mga ganito, sariwang simoy ng hangin dito. Pagka mga gantong ang ganda. Uy, napapaganda. Bundok. Grabe, mukhang nature lover din kasi tayo, kaya oh, ang ganda. Pababa tayo ng pababa. Ang ganda hangin. Napapakaganda ng mga tanawin dito. Yun nga naman yung kasabihan na bago mo marating ang tagumpay, kailangan mo muna maghirap. Kasi walang easy.
Tanaw na tanaw yung mga tanawin, yung mga taniman dito. Lakas ng hangin. Oh, kaliwat kanan kitang kita yung kabundukan. Tapos ang lakas pa ng hangin dito. Ang sarap ng hangin. Yan, may intersection. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Uy, napapakaswabe ng tanawin dito. Ang gandang pagmasdan ng kalikasan. Palayan na nasa baba ng kabundukan napapaka-perfecto talaga ng lokasyon pagka mga ganong tanawin ang makikita mo, solve na solve. May photoshoot. Ang ganda pa ng daanan. Yung asfalto niya ay smooth na smooth. Halatang walang masyadong dumadaan ng mga malalaking sasakyan o kaya mga lugar na to. Pico de Loro na ba to? Hindi pa. Emilio Coast. Dito nga Pico de Loro. Emilio Coast, Pico de Loro. Napapaganda. Pico de Loro, yun yung bundok. Napagkakalam ko yung bundok. Ang lakas ng hangin. Ang sarap ng hangin. Sobrang haba nga ng daanan nare. Ang ganda. Perfect na perfect ang view. Dati napapanood ko lang ito sa mga nagba-vlog, yung mga nakakapunta dito. Ngayon nakikita na natin ng personal. Napakaganda nga naman pala. Tapon. Kasi madami ng nakamotor. Shoutout sir. Shoutout, magdadagasa pa tayo. Ma-overshoot pa. May namimitik pala doon. Malapit na tayo kasi madami ng mga nakamotor. Uy, may mga
Mga ilang pagguho nga lang din dito. Siguro nung mga tunnel na. Oh, ito pala ang boundary na nasugbo. At saka ng Cavite. Dito sa portion na to, no? Napamura tayo dun, ah. Oh, napapakaganda ng beach dito. Mga floating cottage. May mga cottage. Parang dito magandang mag-beach kasi sa sobrang dami. Cavite na pala. Cavite, Sapang. Portion ng Cavite. Yan, madaming mga nagra-ride at kumakain siguro dito. Stopover pagka mga magra-ride ka talaga. Ito, Riders Wall. Napapakadami. Mukhang rin ang tunnel. After nga ng 2 oras, nakarating din tayo din sa tunnel. Pare nga, ang una nating pasok sa Cabian Tunnel. Ganito palang feeling dito, napakalamig. Mas madaming tao dito sa kabila, oh. Napapakalamig dito, parang nasa sa sobrang lamig. Mas madaming ang tao nga pala dito. Yan mga brother, andito na tayo sa Cabian Tunnel dito sa Ternate, Cavite. First time nating makapunta dito. Ito na yung tunay na Cabian Tunnel, hindi na kung saan tunnel pa.